Good day mga kanegosyo, ako nga pala si Jeffoy, isang negosyante. Isa rin akong DJ at kung kailangan nyo ng DJ sa event, sa bar, sa club, email nyo lang ako sa bio ko mga kanegosyo. Hindi ako vlogger, hindi ako influencer, isa po akong content creator mga kanegosyo. At meron na akong 10 taon na karanasan na pagkalugi sa pagninegosyo. At ang topic natin ngayon mga kanegosyo, walaan nyo, tungkol sa sari-sari store mga kanegosyo. Eto kung nagsisimula ka pala magnegosyo, tungkol to sa Focus in One. Kung nagsisimula ka pala magnegosyo, eto yung mga hindi ko alam, no, mga tips na hindi ko alam nung nagsisimula pala ako magnegosyo. At natutunan ko na lang eventually sa pagtahak ng pagdinegosyo. Kaya tapusin mo tong video na to, sigurado marami kang matututunan. Kung nagninegosyo ka naman na, malamang isa to sa dahilan kung bakit nalulugi yung negosyo mo. At tungkol to sa Focus in One mga kanegosyo. Ang sari-sari store ay walang Focus in One mga kanegosyo. Way back 2015 mga kanegosyo, nung naitayo ko yung sari-sari store ko, sa school, malapit sa school kung saan ako graduate ng college, naitayo ko siya sa TIP Cubao. Graduate ako ng marketing management sa TIP mga kanegosyo, Technological Institute of the Philippines. At after ko graduate ng college, dun kasi ako nagbo-boarding house mga kanegosyo. Malapit kung saan ako nag-aaral. Kumbaga dun din ako nagbo-boarding house. At after ko graduate ng college mga kanegosyo, hindi na rin ako umalis ng boarding house. Nag-work din ako mga kanegosyo. Siguro mga ilang years lang din ako nag-work. And after ko mag-work mga kanegosyo, gusto ko talaga magnegosyo. Kaya naitayo ko yung sari-sari store mga kanegosyo. Doon lang din malapit sa boarding house. Malapit yung boarding house ko sa school. Kaya nagkataon mga kanegosyo, ang mga community pinaglilingkuran ko, mga college student din. Kaya hindi ko pa alam yung community na mayaman, hindi ko pa alam yung Focus in One, hindi ko pa alam yan mga kanegosyo. Kumbaga nagkataon lang, andun na may community, nagkataon lang yung sari-sari store na naitayo ko, may community. Kumbaga hindi patay yung lugar. Kaya mga kanegosyo, kung wala ka pang produkto, sikapin mong hanapin din yung community ng mayaman. Kung nag-iisip ka ng magandang ibenta, nag-iisip ka ng magandang serbisyo, pag-isipan mo muna kung anong community yung paglilingkuran mo. Paglingkuran mo muna sila at yung produkto susunod na lang yun mga kanegosyo. Pang-anim akong sari-sari store sa paligid ng TIP. At ako din yung pinakamahal magbenta mga kanegosyo. Mahal ako ng piso, mahal ako ng 2, 5 piso. Alam ng customer ko to mga kanegosyo. Pero sa akin pa rin sila bumibili. Bakit? Kasi malupit yung serbisyo ko mga kanegosyo. Alam ng mga customer ko yan mga kanegosyo. At ng sari-sari store mga kanegosyo, hindi natin mai-scale up sa level 2. Forever level 1 lang ang sari-sari store. Parang forever reseller ka lang ng produkto nila. Kasi hindi naman original na ikaw yung may gawa ng product eh. Kaya forever ka lang level 1 mga kanegosyo. Hindi natin ma-applyan ng franchising business model yan, distribution, manpower, software, licensing. Pero wag mong isara yung sari-sari store mo mga kanegosyo. Mag-isip ka ng negosyo na pwedeng i-scale up sa level 2. Halimbawa, may sari-sari store ka ngayon, kumikita ka. Wag mo isara yan. Mag-isip ka na halimbawa, ice tube. Ang ice tube mga kanegosyo, pwede mong applyan ng distribution model yan. At doon ka tunay nakikita sa distribution model, hindi sa sari-sari store.
Ito pa example mga kanegosyo. Nakain naman tayo ng tipas hopya. Yung mga hopya na nagbabagsak sa sari-sari store. Sino mas mayaman mga kanegosyo? Yung nagbabagsak ng hopya sa lahat ng sari-sari store o yung may-ari ng sari-sari store? Yung tipas hopya mga kanegosyo. Kasi nasa distribution model na siya. Nasa level 2 na siya. Imagine lahat ng sari-sari babagsak ng hopya. At hopya lang yung tinda niya, focus in one. Kaya huwag kang malito mga kanegosyo. Kung nagsisimula ka pala magnegosyo, focus in one, market ng mayaman, i-scale up sa level 2, original content mga kanegosyo. At bilang negosyante, kung dumadaan tayo sa pagsubok or struggle ngayon mga kanegosyo, huwag natin kalimutan mag-pray. Kung nagustuhan mo tong video ko mga kanegosyo, subscribe ka naman sa akin, click mo na rin to, heart mo na rin, comment ka lang sa baba kung may mga tanong ka. Ingat tayong lahat. Peace!